Magandang araw, Barangay Alabang. Welcome sa panibagong episode ng ating podcast. So ngayong araw, makakasama natin ang taong hindi na bago ang mukha sa Barangay Alabang. Siya ay anak ng dating Barangay Chairman Vic Ulanday at kapatid ng dating konsehal Vergel Ulanday. Walang iba ang nagbabalik, Kagawad Bekbek Ulanday! Pinatago, walang arte, diretsang usapan, walang kapalit. Boses ng tao, ang siyang sandigan, sa bawat salitang may paninindigan. Kumusta ka, Kagawad Bekbek? Okay naman po, Ma'am Jenna. Salamat po pala sa pag-imbita sa inyo pong talk show. Talk show po ba? Podcast po. Yes, parang talk show na rin. Siyempre, nagpapasalamat dahil na-imbita ninyo upang kahit pa paano paliwanag ko ang aking mga saloobin, mga opinion. At siyempre, kung ano yung mga insight sa nangyayari sa atin sa barangay. Bago pala natin pag-usapan yung politika, Kagawad, kamusta naman po kayo at sino ba si Bekbek Ulanday sa likod ng politika, pag wala sa barangay, pag wala sa kampanyahan? Madalas po tayo nasa GMA. Wow! Ano pong gano'n niyo sa GMA, Kagawad? Pinapalit po tayo kay Cardo. Cardo Ay, po. grabe. Cardo lang po. Parang sa iba na ngayon, di ba? Si Gabon na. Si Gabon na ngayon. Tawag po dito, tayo po ay isang simpleng mamamayan. Simpleng nagninegosyo, ng maliit, syempre, nagtatrabaho, and then at simpleng ama. Yun lang. Pwede ko bang matanong, Kagawad, kung ilan na po yung inyong anak? Ayoko. Bakit? Tatlo po ito. Parang kala ko isa lang, Kagawad. Mukha po kasi kayong mga 25, gano'n. Nanonood yung asawa ko. Ay, batiin niyo naman po yung asawa niyo muna. I love Ano po pangalan ng asawa niyo, Kagawad? si Mary Rose. Okay. Hello po kay Ma'am Mary Rose. Gusto po namin kasing makilala, Kagawad. Sino ba talaga si Bekbek? Ano ba yung mga bagay po na hindi alam ng manonood patungkol po sa inyo? Siguro, sa mga nakakilala sa akin, unang-una, Bekbek ay isang mahiyain tao talaga. Pero as soon as naging komportable na ako sa'yo, then you can, parang onion ba? One at a time, nagpipil mo yung Kumbaga yung balang. nakakapagod. Yun si Bekbek. Pero other than that, si Bekbek Ulanday in a political view naman ng iba, nananatili pa rin sa shadow ng legacy ng family ng Ulanday. Especially ng tatay po ninyo, syempre. Yes po. Kagawad, bilang anak po, syempre ng dating barangay chairman, kapatid po ng dating konsehal, ano po yung pinaka natutunan nyo sa pagsaservisyo? Siyempre po, ang Ulanday kasi is household name na po sa Muntinlupa. Ang sinabi po sa akin ng aking ama, ganun din ang aking kapatid, is huwag magpakasira pagdating sa pera. Tama. Kasi kami naman po mga Ulanday, 40 years na po sa pagsaservisyo, Tagal na rin. nakilala, yes po, nakilala po kami sa paglilingkod na naglingkod sa Alabang, hindi lang po sa Alabang, kundi po sa buong Muntinlupa, politikong pumasok sa politika pero politikong hindi yumaman sa politika. Yun po ang pagkakakilala talaga sa amin. Kagawad, di ba po kilala ang tatay po ninyo at yung inyong kapatid? Isa rin po sila sa mga talagang kilala na dumadalaw po sa mga lamay. So gagawin niyo po ba yung serbisyong yun na tatak Ulanday talaga? Yes po. Actually, nagawa na po natin yan. Nang una po pagpupo natin, bilang isang magawad, maybe 2018, 2023. Tayo naman po nagawa na po natin yan. Kasi, yan naman po is mga bilang isang public servant, dapat ginagawa na po. Parang ugnayan na rin sa ating sa community. Kasi hindi po lahat kayang pumunta sa lamay. Yes. Tama po. Kasi mararamdaman ng tao na talagang may malasakit pati din po kayo. Kasi ang pagpunta po kasi sa mga patay na yun po is pinapakita mo po yung sincerity mo
And kagawad, syempre, naranasan niyo pong manalo, di ba, before. So, ano pong year yun? 2018 up until 2020. So, nagsilbi po kayo ng ganong taon. Kamusta po yung experience niyo to? Happy and sad at the same time. Kasi in my own experience, pag pumasok ka po pala sa politika, hindi po nangangahulog ang nanalo ka na, doon na nagtatapos yung pagsaservisyo mo. Kumbaga parang doon pa lang dapat pala nagsisimula. Yes, oo. Kasi kapag nanalo ka po ng politika, ng eleksyon, everyday nangangampanya ka pa rin po sa tao. Hindi po natatapos yun doon. Kaya ako naman po nasabing sad, kasi kapag pumasok ka po sa politika, meron at merong magagalit sa iyo. Kahit wala ka May mga haters. Yes, Oo. May mga Hindi po haters. At kagawad, syempre, nung nakapasok kayo bilang kagawad, ano po yung, nung nanalo kayo, ano po yung unang-unang pumasok sa isip mo? Sa akin, syempre, kagaya nga ng nasabi ko, matagal na akong naglilingkod. So, pangarap ko talaga bata pa lang ako. So, nung na-reach ko yung pangarap ko na yun, sabi ko, eto na to, ano bang kailangan ko pang gawin para mag-continuous yung maituloy ko yung legacy ang nasimulan ng aming pamilya. Sa akin is more on continuation, yung mindset ko na nung pagkapanalo ko. Ano ba yung mga dapat kong sabihin? Kasi sinabi sa akin ng kuya ko noon na after mong manalo, sa re-election or re-elect campaign mo, ikaw na magsasabi kung ano yung mga nagawa mo, ito continuation mo. Ibig sabihin, kagawad, bata ka pa lang, sumasama ka na doon. Yes. Sa papa mo, sa kuya mo. O kaya pala nakikita nyo kung ano yung ginagawa talaga, kung paano magservisyo talaga. Yes po. Actually po, way back 1997, kung maaalala ko, nagsimula po kami dati wala pa pong mga tarpaulin. Wala pa. Dati po, dyaryo pala. I mean, yung dyaryo tinatatakan ng Yun ba lang yung mga promotional ng araw? ng araw po. Tapos, mag-iinit ka ng gawgaw, inidikit mo sa ilalim ng tulay. Way back, matagal na po. Matagal na. Grabe, mas challenging po pala talaga yung talagang pangangampanya dati. Honest po. Eto kagawad, about naman to sa committee. Ano po yung pinaka-committee una niyo pong ginawa? Ako po ay naging chairman committee ng transport, pero nagkaroon po kasi ng dahilan kung bakit hindi po natin nagampanan ang chairman committee ng transport way back 2018. May mga dahilan po ang pangyayari na huwag ko na lang po siguro kung sabihin. Nakakalapot man kung sabihin, nung nangyari po kasi na yun is isa po sa naging dahilan kung bakit po hindi tayo makagalaw. So hindi niyo po nagampanan yung committee ninyo? At ano pong dahilan talaga nun? Kagawad? Panggigipit po siguro. Okay. Panggigipit in a way of, in all aspect. So, siguro, manpower. At ito, may isa pa akong tanong kagawad. May kwento ba kayo before na hindi niyo makakalimutan na tumatak sa inyo nung mga panahon na yun? Maraming kwento, pero para kasi sa akin, more on experiences. Kasi mas maganda kasi yung tumutulong, yung feeling na pagtulong, kaysa yung mag-iisip ka. So meron tayong quick game, kagawad. Teka, pag-usapan muna natin. Quick game na to. So tatawagin natin itong noon versus ngayon. Mas matapang noon o ngayon? Ngayon. Mas emosyonal noon o ngayon? Noon. Mas mabilis magdesisyon noon o ngayon? Noon. Mas idealistic noon o ngayon? Ngayon. Mas maraming alam noon o ngayon? Ngayon. So, kung aayusin naman natin yung titulo bilang kagawad, sino si Bekbek ulit? Siguro, kagaya ng ibang tao, nagtatrabaho rin ako sa mga pribadong company kasi bago naman ako pumasok sa politika. Sa family kasi namin, ako yung huling pumasok talaga sa politika. So, working talaga ako in
in a private company. 14 years sa Ano pong work niyo doon? sa sa BPO. And then, recently, nag-start ako ng sarili kong business kasi mas gusto ko yung hindi ako nakatali sa company. So, mas mahaba yung oras mo, mas malaki kita. Depende sa sipag mo, and then ikaw yung boss. So kagawad, may tanong pa ako. Ano yung nagtulak sa inyo na muling tumakbo ngayon as kagawad? Siyempre, unang-una para sa mga taga-Alabang, gusto natin maibalik yung servisyo ng Ulanday. Kasi nga, gaya ng nasabi, kami naman pong mga Ulanday, hindi naman kami naging masama. Wala naman kaming naging issue sa Muntinlupa. Kami naman tatong kilalang tumutulong. At ako naman nung naging kagawad, may mga naging proyekto at programa naman tayo na masasabi ko na ako ay subok na. So may isa pa akong tanong kagawad. Ano ang mas handa na si kagawad Bekbek ngayon kumpara noon? Actually ngayon, handang-handa na tayo. Kasi noon, yung nakaraan nating laban is hindi pulido. Ngayon masasabi ko na dito sa masaganang Alabang talagang palaban. Talagang kompleto kayo. Yes, mula ulo hanggang pangalaman. Wala nang hahanapin pa. Yes, mga batikan at kilalang pamilya na sama-sama ko dito. Sa isang goal. So kagawad, ano yung mga programa na gusto niyo pong tutukan? Gusto ko lang maituloy yung mga proyekto ko. Libreng pagpapagamit ng nebulizer. Ginawa ko po kasi noon is pumunta ako sa bawat daycare, health center, bawat OWA. Nagbigay po tayo ng nebulizer. Hindi man natin na lahat, pero naibigay natin. At ganun din po ang ginawa natin sa pagbibigay natin ng libreng pagpapagamit ng blood pressure sa mga senior. Yun po yung dalawang kwento na mga tayo po ay umupo naman. Siyempre, gusto ko lang po ma-continue. And then at the same time, yung pangalan po ng Ulanday is hindi mawala sa politika. So kagawad Bek, may follow-up question ako. May mga nagsasabi na simpleng servisyo lang naman, yung libreng gupit, libreng hiram ng nebulizer. So para sa inyo, bakit mahalaga pa rin yung ganitong klaseng programa? Alam mo, mahalaga yan kasi syempre sa pamilyang nagtitipid, malaking tulong yan. And then, hindi naman hinahanap ng tao yung maliit o malaki. Hinahanap ng tao is yung presensya. Yung presence mo as a public servant kung ano yung kaya mong gawin. Saka siguro, masasabi natin, yung willingness mo pagtulong sa kapwa. Kumbaga malalaking project, hindi naman naaabot yung mga maliit na pamilya. So ayun, sa maliit, naaabot. Diba? So kagawad Bek, eto, may bibigay ako sa iyo sitwasyon. Gusto mo ba ng problema? So sasabihin niyo lang tugon nyo yung gagawin. Isang tatay ang lumapit sa inyo. Yes. Nawalan siya ng trabaho at hirap siyang maglaan kahit sa pang-personal niya na mga needs. Diba? Paano siya tutulungan? Bilang kagawad po. Actually po, meron po kasing dalawang sagot dyan sa tanong. Yun po is yung temporary solution, and then meron din yung permanent solution. Actually, marami madalas po nangyayari sa atin. Marami naman po talaga nalapit sa bawat kandidato o mga kagawad o sino mga nakaupo o public servant. Siyempre, ang una nating solution dyan is magbigay ng financial assistance. Pero ang pinakamagandang solution is yung pagbibigay ng permanent solution. Unang-una, syempre, pwede kang tumulong na ilapit ang isang individual na nangangailangan ng trabaho sa peso o sa bawat kumpanya. I-connect siya sa mga tamang company na naghahanap ng empleyado o kung hindi man siya kwalipikado, is maaaring ilapad natin siya sa TESDA or sa peso. Para magkaroon ng skills. Yes, skill building. Ibigay mo yung skill niya. And then, yes, yun po siguro ang pinaka-magandang solution. Isa pa akong question, kagawad. Para sa inyo, ano ang mas mahalaga? Malalaking proyekto o maliliit na serbisyo pero nararamdaman agad ng mga residente? Para sa akin, siguro doon yung sa maliit pero directly natatanggap o nararamdaman ng mga
ng community. Ano? Kasi, depende rin kasi sa magiging posisyon mo. Kung kagaya ko, kagawad ng role ko, so maliit lang talaga ang proyekto ang magagawa ko. Pero kung ako malaking like mayor, senator, siguro mas malaki. Ano? Kagawad Vic, nabalitaan ko pala na noong panahon na chairman yung inyong tatay, may katunggali siya na sa kasamaang palad, tinalo siya. At ngayon, may kasama ka sa grupo nyo, di ba, na anak ng katunggali. Siya. Kamusta po naman po? At anong nararamdaman niyo po about doon? Sa akin okay lang naman kasi kumag-anak na ako. Ang community kasi sa Alaba is maliliit na kapag maliliit mo ka. So, it's either ka mag-anak mo o naging asawa ng ganito. So, walang Walang kaso yun. Oo, walang kaso yun. So, okay na. Tsaka maganda na rin, maging united, magkaroon ng unity. Talagang may peace. So, kamusta naman yung relasyon niyo sa kanya? Okay naman po, Ma'am Jenna. Pasas-pas na rin naman. Tsaka, kamag-anak ko rin kasi yun. And syempre, maganda, magkaroon na rin ng unity sa Alaba. And then, sa totoo lang, napagkukwentuhan nga namin minsan, napagtatawanan kasi pasas-pas na rin naman. Kagandahan sa masaganang Alaba is, meron nga kaming joint project Isa dyan is yung libreng gupit. At makikita naman sa aming mga karaban sa ginagawa. Madalas magkasama kami. O, tsaka po, alam ko, every Sunday, Yes, every Sunday. caravan, nakikita ko po sa social media. Yes. Tsaka maipapangako ko dito sa masaganang Alaba. Talagang solid. Solid. Yes. Kaysa po sa dati. Solid! Okay, solid. Talagang tawas puso Yes, opo. So, papaiyakin natin si Kagawad. Papaiyakin natin siya sa ating segment. Ito ay para kay tatay at para kay Poo. Kung narinig ka ngayon ni Chairman Vic at ni Consi Burdel, anong gusto niyo pong sabihin sa kanya? Have I done enough? Mabigat yung responsibility na Iniwan. Ano po yung gusto niyo ipagpatuloy mula sa kanila? Public service. Yun talaga. Yun talaga yun ang linya ng pamilya namin pagsiservisyo So ito naman Kagawad, kukumplituin niyo yung sentence na ibibigay ko sa inyo. Kapag naririnig ko ang pangalan ng tatay ko, James. Machins! Biro lang. Masipag. Pag sinabing Bicolanday, talagang Masipag. pagsasipag. Ang pinakamahalagang itinuro niya sa akin ay Magtipid. Kasi nung araw, pinalo niya ako ng mga libro. Tapos, meron doon yung ang alamat ni Tipaklong, ni Ant, tsaka ni Grasshopper. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang Heart of a Public Servant. talagang pumapasok yung taos puso nung Yes. At ito Kagawad ko. Ang gusto kong ipagpatuloy sa kanyang legacy ay Actually, madami. Oo, kasi 40 years in the service, di ba? So, madami. Pero, gusto ko na lang din enumerate yung paglilingkod ng taba. Isa yun sa mga inilaga sa pamilya namin. Pangalawa is yung paglaban. Pag nakakita ng mali. Kaya na hindi tayo na-relate nung dati, di ba? Kasi may nakita tayong mali, kaya lumaban tayo. Isa yan sa mga trademark namin. Ano pa? Yung pakikiramay sa mga nawala o may mga naminda. Yan yung mga bagay na gusto natin ituloy. Siyempre marami pa. Okay, Kagawad Vic. Ito, ready ka na ba sa ating fast talk? Okay, go! Go! So, ito. Barangay hall or house to house? House to house. Payo ng tatay o sariling experience?
Sariling experience. Makinig o magsalita? Makinig. Legacy o sariling pangalan? Legacy. Libreng nebulizer o libreng bupe? Libreng nebulizer. Pero syempre, both din eh. No? Yes, yes. Okay, ito. Bago o masagana? Masagana. Oo. At last, dating bek-bek o mahusay na bek-bek? Mahusay. So, ayun lang, palakpakan natin. Hindi kagawad bek-bek. So, baka meron po kayong mensahe sa Barangay Alabang. Muli, magandang araw po sa inyo. Kagawad Bek-Bek Ulanday po. Humihingi po ng tulong at naglalambing. 40 years in public service po ang aming pamilya. No? Simula po sa aking lolo na si Rodolfo Ulanday, sa aking pong ama na si Vico Ulanday, at sa aking pong kapatid na si Bernel Ulanday, at sa akin po, humihingi po ng tulong sa inyo na maituloy po namin ang pagsaservisyo ng Ulanday. Sana po huwag niyo pong kalimutan yung mga maliliit na bagay o malalaking bagay na naitulong namin ng aming pamilya. Kaya ko po pala sinasabing namin kasi nag-iisa na lang po ako. So sana po yung mga nagawa nila, kung ikukumpara po sa nagawa ko, is hindi matutularan. So ibigay niyo lang po sa akin yung credit. So muli, Kagawad Bek-Bek Ulanday po, naglalambing at humihingi ng tulong. Maraming salamat po. Barangay Alabang, ito ang kwento ni Kagawad Bek-Bek Ulanday na dating isang kagawad na piniling bumalik dala ang aral ng kahapon at ang pag-asang makapaglingkod ng mas mahusay. Maraming salamat sa inyong panonood, Barangay Alabang, hanggang sa susunod na episode na The Unsaid Podcast! Mula sa magkakaibang kwento at landas, may iisang pangarap na sadyang wagas. Sa masaganang alabang tayo'y tinawag upang maging lakas, matatag at tanyag.